Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham." "Narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh, at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siya saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, "Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig,
sapagkat sinunod mo ang aking utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong yan na ako si Yahweh." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito, sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. At sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahit kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na yon, ang mga Israelita'y iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya
at sa lingkod niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Umawit ka, Jerusalem, ang babaeng hindi magkaanak. Sumigaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas manganak. Magiging mas marami ang iyong mga anak kaysa sa kanya na may asawa, sabi ni Yahweh. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtiran yon. Huwag mong lagyan ng hangganan ang dakong yon. Pahabain mo ang mga tali. Ibaon mo ng malalim ang mga pantulos, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Aangkinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya'y Diyos ng buong sanlibutan. Israel, ang katulad mo'y asawang iniwan at ngayoy nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay itinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo. Ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Iyan ang sabi ni Yahweh na magliligtas sa iyo. Noong panahon ni Noe, ako ay sumumpang hindi na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita paparusahan muli. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Sinabi ni Yahweh, O Jerusalem, nagdurusang lungsod na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Ruby ang gagamitin sa iyong mga tore. Batong maningning
ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Patatatagin ka ng katwiran. Magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Patitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Masdan ninyo, ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno at tagapagmana sa mga bayan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang hindi kakilalay sa iyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat pinaparangalan kanya. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama, at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga, at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin nang walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Dinggin mo, Israel, ang mga kautosang nagbibigay buhay. Makinig ka at nang ikaw ay matuto. Israel, bakit ka nasa lupain ng iyong mga kaaway? Bakit ka tumanda sa ibang lupain? Bakit itinakwil kang parang patay at ibinilang na sa mga nasa Hades? Nangyari ito sapagkat itinakwil mo ang bukal ng karunungan. Kung lumakad ka lang sa landas ng Diyos, sana'y namumuhay kang matiwasay sa habang panahon. Hanapin mo ang bukal ng pangunawa, lakas at kaalaman, at malalaman mo kung nasaan ang mahabang buhay, ang liwanag na sa iyo'y papatnubay, at ang kapayapaan. May nakatuklas na ba kung saan nakatira ang karunungan o nakapasok sa kanyang taguan ng yaman? Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay ang tanging nakakakilala sa karunungan. Nauunawaan din niya ito sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Siya ang lumikha at naglagay dito ng lahat ng uri ng mga hayop. Nag-utos siya at lumitaw ang liwanag. Nanginginig ito sa takot kapag siya'y tumatawag. Tinawag din niya ang mga bituin at madali silang nagsitugon. Narito kami. Lumagay sila sa kani-kanilang lugar at masayang nagniningning para bigyang lugod ang lumikha sa kanila. Ito ang ating Diyos. Walang makakapantay sa Kanya. Alam niya ang daan ng karunungan, at ito'y ipinagkaloob niya sa lingkod niyang si Jacob, kay Israel na kanyang minamahal. Mula noon, nakita na sa daigdig ang karunungan at nanatili sa sangkatauhan. Ang karunungan ang siyang aklat ng mga utos ng Diyos, ang batas na mananatili magpakailanman. Ang manghawak dito'y mabubuhay at ang tumalikod ay mamamatay. O bayang Israel, tanggapin ninyo ang karunungan at lumakad kayo sa kanyang liwanag. Huwag ninyong ibigay sa ibang lahi ang inyong karangalan at mga karapatan. Mapalad tayo, mga Israelita, sapagkat alam natin kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. Itinapon ko sila at pinangalat
sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyan daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila yung mga mamamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Kaya, sabihin mo sa Israel na ito ang ipinapasabi ko. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Ipapakita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat ng tao na ako si Yahweh kung maipakita ko na sa kanila na ako ay banal. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao, at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya
ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtatanungan sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila yon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. Kaya't sila'y nagtaka. Ngunit sinabi nito sa kanila, "Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?" But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you."